Tayo katagal bago magpalit sa mga gulong ng e-bike natin. Okay, ito magandang usapan guys. Okay, mayroon tayo sample dito sa isang e-bike natin na modified natin, no? Yung pinalitan na natin ng mga sa motor na parts. Tapos i-compare natin yung sa mga stock sa mga e-bike na ginagamit natin. So ibig sabihin, pag napalitan na natin ng parts sa motor, ibig sabihin yung gulong niya nasa motor na. Although medyo mabigat siya ng kaunti, na hindi naman sobrang bigat. Kaso dito, ang nakaka-advantage lang dito, napakatagal tayo makapagpalit ng gulong or masisira yung bearing sa mga e-bike natin. Okay, ito mayroon tayong sample, no? Mayroon tayong isang e-bike dito. Tingnan natin sa labas ngayon. Guys, ito maniwala kayo sa hindi, ito ang gulong natin. 2 taon na to guys. Pero tingnan nyo, kapal pa. Okay, baka sabihin nyo hindi totoo, pero ito ngayon sa ganitong design, sa ganitong gulong, sa harap to, sa e-bike natin guys, araw-araw binabiyahe. Okay, tingnan nyo ang size nyan, 70-80-14. Napakatibay pag ganitong ilagay nyo sa harapan ng e-bike nyo guys. To. Okay, imagine ito pa modified na natin, nilagyan natin ng center post ng motor, shock na rin to sa motor, no? Ibig sabihin hub sa motor na rin. 2 taon. Ito makapal pa rin. Okay, baka sabihin ng iba hindi totoo. Totoo guys, ito tested na to, sinubukan ko na to mula nang ikinabit ko ang gulong na ito sa harap. Yan, 2 taon na po to sa ngayon. Yan. So ibig sabihin makatipid tayo pagpalitan natin ng ganitong klaseng gulong, yung number 14 na pang motor na gulong. Okay. Yung sa likuran natin, ito original pang e-bike. Tumatagal to ng 3 months to 4 months lang. Okay. Kasi dito nakatouch yung dynamo. So ibig sabihin medyo madali po siya mapupudpod kasi ang bigat nito, yan siya ang almost nagkikira sa bigat. So ang gulong natin sa huli 3 to 4 months bago tayo magpalit. Side wheel natin dito ngayon, ito 6 months po tayo bago magkapalit dito. Yan. Okay, so imagine natin sa gulong natin sa harap, pag ganito gamitin natin, naabot siya ng 2 taon mahigit. Sa tingin ko, abutan pa ng kalahating taon pa ito, 6 months. So malaki ang maitipid natin pag lagyan natin ng ganitong setup. Yan. Okay, wala po siyang problema. Yung ibig sabihin na yung nag-comment, sabi niya kawawa na yung battery at saka yung dynamo. Guys, wala siyang problema. Tingnan yung controller, yan. Maliit lang yan, 350 watts. Compatible po siya sa hub na ginagamit natin dito, 350 watts. Tapos nag-modify tayo dito. Yan, tingnan nyo. Yan. So ang number 1, unang-una nito, nakakatipid tayo sa gulong. Imagine natin 2 taon mahigit tayo makakapalit sa harap ng gulong. Pag hindi natin, pag yung size stock lang na ginagamit natin, yung mga ganyan, ito, yan, yung mga maliliit. Okay, hindi pa ito abutan ng 7 months, magpalit na tayo dito. Kahit sa harap natin nilagay. Okay, pag ito yung sa gulong na ginagamit na natin, yung number 14, 2 taon tayo bago magkapalit. So ibig sabihin malaki ang may tipid natin dito. Okay, wala po siyang problema. Ibig sabihin hindi po siya nagiging mabigat na sobra kasi yung maliit lang ang controller natin sa dynamo. Bakit siya nakasurvive ng 2 taon na hindi man lang siya nasisira, no? Yan. Mayroong mga bago dito ngayon, yung pinaka e-bike nila, halimbawa nito, yung e-bike sa atin, tingnan nyo, ang stock nito, yung body e-bike to eh. Yan. May pakita ko sa inyo guys, yung ngayon yung bago na minumodify mismo. Isang buong motor dito.
nilalagay, ibig sabihin naka-skeleton saka motor na yung sa Wave 100 or 110. Hindi ko pa nakuha na ng video para ipakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo. Talagang napakatibay. Imagine natin sa motor na lahat ang nilagay dito. Yan. Pero siguro medyo mabigat na rin ang i-carry sa e-bike kasi imagine natin ang buong skeleton ng sidecar e-bike nito, yung sa motor na Wave 110 or hindi kaya 100, medyo magiging mabigat. Pero ngayon hindi pa siya subok kasi bagong modified pa. Ipakita, pwede baka mamaya makakuha ko ng video sa kanyang setup. Pero ito yung ginawa natin na ganito, tested na to guys. Yan, hindi tayo nagka-problema pagpalit natin ng ganito, yung center post na motor, shock sa motor, okay, gulong na rin sa motor at saka hub na rin sa motor ang minodify natin dito. Malaking may tipid natin sa gulong. Imagine natin 2 taon hindi pa tayo nagkapalit dito sa harap. Okay, yung sa huli 3 to 4 months normal lang yan kasi yan nga original sa e-bike na gulong. So, ibig sabihin maliit. Side wheel natin 6 to 7 months tayo baka kapalit yan. Yan, ganito. Hindi lang masyado ayan. Okay. Okay na, baka mamaya makakuha tayo ng video yung sinasabi ko na pinalitan na ng buong gulong motor dito. Yan. Tiyak pag makita nyo ang video na yan, sabihin nyo naman na kawawa yung hub o kaya controller. Kasi nagiging mabigat siya. Imagine natin dito, halos sa motor na lahat ang ginamit. Yung sa atin, ang modify lang natin, ang pinalitan lang natin dito, una yung nubila. Kasama na to, center post, shock. Okay, hub, gulong. Yan. Protested na guys, 2 taon na ganito tumatakbo. Hindi tayo nagka-problema sa ganitong setup. Okay, compare natin dito guys. Ito original to. Sa atin din ito. Yan, mainit nga lang. Tingnan nyo, makainit. Okay, ito original to sa e-bike mismo na gulong. Ito tumatagal lang ng 6 months to 7 months. Yan. So imagine natin gaano kalayo ang agwat pag i-modify natin na pinapalitan natin to sa yung sa motor na mismo. Okay, 6 months to 7 months. Tapos yung sa motor mismo naabot siya ng 2 taon mahigit bago tayo magkakapalit. So yun ang diferensya o yung comparison natin, no, pag pinalitan natin ng yung gulong na pang modify na yung sa motor at saka yung sa stock na mismo sa e-bike. So ibig sabihin pag pinalitan natin siya ng sa motor, matagal tayo baka kapalit yan. Okay, compare natin sa stock. Of course ang stock maliit. Yan, maliit siya. Ibig sabihin pag maliit, madali siya talaga mapupudpud, madali tayo makakapalit. So yan ang kagandahan pag i-modify na natin, pag pinalitan na natin na yung sa gulong na ng motor nilagay natin dito. Okay, okay, katulad ng isa na ito, kahapon lang natin ito nilagyan. Medyo madilim nga lang kasi umaga pa. Yan. Okay, ang ginawa lang natin yung katulad pa rin dati na kinating lang natin yung kinating lang natin dito yung original na stock niya sa nubila. Yan, kinating lang natin dito tapos pinalitan na natin mismo yung handle ng fender post ng motor saka yung gulong. Tingnan, no, kasama na rin ang shock. So ito yung sinasabi ko na isang unit natin, nilagyan natin ng gulong ng Mihio. Yan, alloy, matibay guys, walang tested to, hindi tayo magkakaproblema sa bearing. Kasi kadalasan nagkakaproblema tayo sa bearing niya nung mga stock pa ang nilagay natin. Okay, ito sa motor na rin to, number 14 din. Yan.
Saka ang gulong, ang size natin nilagay dito yung medyo maliit lang, yung 60-90 or 80-90 na gulong. Tingnan nyo, halos pare-parehas to ang gulong na nilagay natin sa harap. Yan, ito. Okay, center post na rin ang motor yan. Ito may kinumbinar tayo dito guys, ito yan. Okay, radyo sa motor. Bakit nagiging radyo sa motor yan? Tapos ang rim alloy. So ibig sabihin ito, ang rim na ito, yun ang stock guys. Ito yung stock mismo sa e-bike number 16 alloy. Okay, may option dito. Kasi ang problema nito, pag sa nagiging maluwag na yung bearing dito sa alloy, yung sa stock mismo. So ginagawa namin dito, ganyan na. Binubutasan namin siya dito ng 28 piraso na butas. Tapos kina-convert na siya sa yung nagiging half na rin siya sa mga bisikleta. So nagiging ganyan ang itsura. Okay, tingnan nyo naman. Alloy at saka radius na rin siya ng bisikleta. Okay, ito remedy lang po kasi sayang naman ang rim. Kasi alloy matibay yan eh. So ang dito problema lang, medyo mahirap nga lang dito ang pagbutas natin. Kasi pag ganitong size, number 16 na binubutas natin yan, 29 piraso. Yan, para saktong-sakto yung distansya. Okay, tapos ito na lang mag-isa na e-bike ko na hindi ko pinalitan ng center post ng motor. Matibay ito kasi bakit matibay? Ito manipis to. Sinaksakan ko to ng 1/2 na tubo dito sa loob. Yan, ibig sabihin hindi po siya mapuputol na ito kasi may dubli siya na tubo dito sa loob. Tingnan nyo, may welding dyan sa taas. Yan, kabilaan. Kahit kargaan man siya ng mabigat, hindi tayo matakot na maputol kasi tigit pa ito. Ito yung welding sa tubo na sinaksak natin dito sa loob, yung 1/2 na size. So matibay siya, kaya ito hindi ko muna pinalitan. Yan. Okay. Okay, ito center post na rin ng motor to. Yan, ang side wheel natin naka-brake shoe na ito. Tapos number 14 din sa side wheel na gulong nilagay natin. Ito rin, ganun din ang size nito, number 14 din, saka center post din ng motor. Yan. Lahat to nalagyan na natin ang center post ng motor. Tingnan nyo naman. Okay, telescopic. Ang ganda ng bounce dito. Maganda siya sa maglaro sa yung rough road na daan. Yan, try to. Okay, mayroon din tayong kinumbinar dito na isa. Yan, tingnan nyo. Ito yung sa harap, nakatat sa nubila. Tingnan nyo, center post siya ng motor. Tapos shock na rin. Pag titingnan nyo, dynamo. Tingnan, may dynamo rin sa likod. Okay, ito guys, combinar lang nito. Bakit ko ginawa na ganyan? Ang hinahabol ko dito ang bearing. Kasi ang bearing nito sira po to na dynamo. Wala na po siyang coil sa loob. Yan. Okay, tinanggal ko yung coil sa loob. Ang laman nito halos bearing lang at saka ihi. Yan. Ang dynamo nito nandito sa atras, yung sa likuran mismo. Yan. Kumbaga pag tingnan mo siya, dalawang dynamo nasa likuran at saka sa harap. Yung sa harap wala na yung laman dyan. Tinanggal na natin. Yan. Yung nagsasabi or nag-comment na sabi niya magiging mabigat yung e-bike natin, kawawa yung dynamo at saka controller. Ang nilagay ko dito, tingnan nyo, napakaliit lang na controller, 350 watts. Okay, compatible po siya sa 350 watts na hub or dynamo. Okay, sa ganitong setup wala po siyang problema guys sa pagpalit natin ng center post ng motor. Yung side wheel natin, nilagyan din natin ng panggulong pang motor yan.
Okay. Yan. Sabi nila lakihan daw ng controller o kaya i-upgrade din ng dynamo. So sa obserbasyon natin guys, ilang taon natin na pinapatakbo ito, halos wala namang problema guys. Hindi naman nagka-problema yung dynamo natin sa controller. Okay? Hindi naman nasunog ang controller, sabi na mabigat. Huwag lang mabikil yung sinasabi ko na magiging mayroong sumasayad o kaya hindi natin napansin, matigas siya ikutin yung gulong or sa side wheel o sa harapan or sa yung sa hulihan. Yan lang ang number 1, una-una nagkakaproblema ang dynamo natin o yung controller natin pag may sabit yung gulong natin, kaya check lang tayo. Okay. Ang advantage dito na naka-shock na. Okay, ito yung advantage. Matagal masira yung bearing at saka malaking bearing na rin nagagamit ito kasi siyempre yung sahab sa motor na ginamit natin yan. Yan, taon ka baka makakapalit ng bearing dito. Okay, ibig sabihin makakalis ka na tayo sa maintenance. Okay, kasi sa e-bike pag araw-araw muna gamit natin sa pampasada, unang na problema dyan ang bearing, saka sunod na rin itong mga gulong pag hindi wala sa tamang alignment yung mga e-bike natin. Biar bos. Dagdag ako. Apa na ba? Terus bugnaw. Bugnaw init ba?